Juan Kabanatang 1, mga talatang 6 hanggang 13. Kung nakita nyo na po mga kapatid, mangyari po na magsitayo po tayong lahat bilang pagbibigay galang sa pagbasa ng pinapaniwalaan po nating makapangyarihan at hindi nagkakamaling salita ng ating Panginoon Diyos. Ganito po ang sabi ni Apostol Juan sa kanya pong ebanghelyo sa Kabanatang 1, talatang 6 hanggang 13. Naparito ang isang tao na sugong mula sa Diyos na ang kanyang pangalan ay Juan. Ito'y naparitong saksi upang kanyang patotohanan ng ilaw, upang sa pamamagitan niya magsisampalataya ang lahat. Hindi siya ang ilaw, kundi pumarito upang kanyang patotohanan ng ilaw. Nagkaroon ng tunay na ilaw. Sa makatuwid bagay ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanglibutan. Siya'y nasa sanglibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya at hindi siya nakikilala ng sanlibutan. Siya'y naparito sa sariling kanya at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Datapwat ang lahat ng sa kanya ay nagsisatanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan, na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Pagpalain niyo po, aming Ama, ang mga salita mong ito, magdulot ito ng tibay sa aming pananampalataya at kaligtasan sa mga wala pa po ng kaligtasan. Nawa po'y maluwalhati ang pangalan ni Kristo habang nangangaral kami mula sa iyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kakaupo na po kayo mga kapatid. Ang ating pong pamagat sa ating pong pangangaral ngayon, mga minamahal, ay pinamagatan ko pong ang ilaw ng sanlibutan. At layunin ko po sa pangangaral na ito, mga kapatid, na makita po ninyo ang kahalagahan ni Kristo bilang ilaw ng sanlibutan at magkaroon po kayo ng tamang tugon sa Kanya sa mga katotohanan inyo pong matututunan sa umaga pong ito. Ang ilaw po, mga kapatid, kagaya ng alam ninyo, ay meron pong hindi matatawarang kahalagahan sa buhay natin na mga tao. Ang ilaw po halimbawa na nagmula sa araw ay siya pong pinagmumulan ng enerhiya. Ito din po ang instrumento upang makabuo po ng pagkain ang mga halaman na kailangan din po natin bilang mga tao upang mabuhay. Ang liwanag po na nanggagaling sa araw ang siyang nagiging natural nating liwanag, hindi lang kapag umaga, even po tuwing gabi. So maaaring tinatanong ninyo, hindi po ba buwan ang nagbibigay ng liwanag tuwing gabi? Mga kapatid, kung nag-aral po tayo, maaaralan nyo po yung pinag-aralan natin sa science, wala pong sariling liwanag ang buwan, kundi nire-reflect lang po niya ang ilaw mula sa araw. So even gabi, ang ating pong liwanag ay nagmumula po sa araw. Ang liwanag po ang dahilan kung bakit nagiging makulay po ang ating mundo. Imagine niyo po, mga kapatid, ang isang mundo na wala pong liwanag. Kahit ano po ang ganda ng kulay, hindi po natin yun ma-appreciate sapagkat puro kadiliman at puro dilim o itim ang ating makikita. On the other hand, hindi din natin ma-appreciate ang ganda ng mga bulaklak, ang ganda ng ating asawa, o ang gwapo, kagapuhan ng ating asawa. Kung gwapo po ang asawa ninyo. Hindi po, siyempre gwapo asawa natin. Hindi natin yan yung kakyutan ng mga babies. Kung wala pong liwanag. Nakita niyo po ang kahalagahan nito, mga kapatid. At kung kayo po ay may alagang sanggol, kagaya po namin, napakahalaga po ng liwanag ng araw, lalo na po tuwing umaga, dahil ito po ay nagsisilbing natural na vitamina sa balat ng mga bata. So ilan lamang po ito mga kapatid, I can go on sa napaka
halagang gamit o pakinabang ng liwanag sa ating mga buhay bilang mga tao. Pero sa talata pong ating pinag-aaralan ngayon, ang Panginoong Hesus po, mapapansin ninyo, ay ilang beses hinalintulad sa isang ilaw o liwanag. In fact, so nakaraan nating pangangaral, doon pa lang po sa verses 4 and 5 ng chapter 1 ng Book of John, sinabi na po na ang Panginoong Hesus ay ang siyang buhay at ang buhay nito ay ang ilaw ng sanlibutan. At sa mga talatang ating pinag-aaralan ngayon, mula talatang 6 hanggang 13, nagpatuloy po si Apostol Juan sa pagtuturo at pangangaral tungkol po sa ilaw ng sanlibutan. Sa tunay na ilaw according sa verse 9 ng ating pong mga talatang pinag-aaralan. Ngunit taliwas po sa temporal na pakinabang ng mga temporal na ilaw na meron po tayo sa sanlibutan, ang Panginoong Hesus po ay meron pong walang hanggang pakinabang na ibinibigay po sa mga taong kikilala at sasampalataya sa Kanya. Yun po yung gusto kong makita natin, mga kapatid. Ang Panginoong Hesus, ang siyang tunay na ilaw, ay meron pong lalo na pakinabang sa buhay ng mga tao. Ngunit taliwas naman po ang daranasin ng mga tao na mga hindi kikilala o hindi tatalima o sasampalataya sa ilaw po nito. Sila po ay hindi makakasumpong ng pakinabang kundi ng hatol dahil po sa kanilang mga maling gawain. Kaya sa talata pong ito, mga minamahal, gusto ko pong maunawaan po natin kung sino po yung ilaw ng sanlibutan at kung bakit po siya gayon napakahalaga at kung bakit po napakahalaga rin, mga kapatid, na tayo po ay magkaroon ng tamang tugon sa ilaw na ito, namely, ang ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, napakahalaga po ang ating pinag-aaralan ngayon sapagkat ang nakasalalay po muli dito ay yung kalalagayan po ng ating mahal at nag-iisang kaluluwa. Kung ikaw po ay magkakamali ng tugon sa ilaw po na ito, ang katumbas po nito ay ang kapahamakang walang hanggan. Ngunit kung ikaw naman po ay tutugon ng tama, kagaya po ng nabasa natin sa mga huling bahagi ng talata, mayroon pong walang hanggang buhay na naghihintay po sa atin. So mga kapatid, hinati ko lamang po yung ating pag-aaral ngayon sa mga talatang binasa natin sa 4 po na punto. At ito po yung mga iyon. Una, yung tagapagpatotoo ng ilaw o ang tagapagpatotoo ng ilaw in verses 6 to 8 or yung witness. And then, pangalawa, ang tunay na ilaw in verse 9. Pangatlo, ang pagtakwil sa ilaw in verses 10 to 11. At ang panghuli, ang pagtanggap sa ilaw in verses 12 to 13. 4 na punto lang po, ang pagpapatotoo ng ilaw, ang tunay na ilaw, ang pagtakwil sa ilaw, at ang pagtanggap sa ilaw. So aralin po natin isa-isa, mga kapatid, at dalangin ko nawa ay matulungan po tayo nito para mas makilala natin ang ilaw ng sanlibutan, namely ang ating Panginoong Hesukristo. Yung una po na gusto kong mapansin ninyo ay ang tagapagpatotoo ng ilaw. Ang tagapagpatotoo ng ilaw. In verses 6 to 8, makikita po natin na ipinapakilala ni Apostol Juan ang tagapagpatotoo sa ilaw o yung witness na nagpapahayag kung sino po ang ilaw. At yan po ay walang iba kundi si Juan Bautista o yung tinatawag sa Ingles na John the Baptist. Ang sabi po sa verse 6, naparito ang isang tao na sugong mula sa Diyos na ang kanyang pangalan ay Juan. So after pong ipakilala ni Apostol Juan yung pagka-Diyos ng ating Panginoon Jesucristo in verses 1 to 5, inintroduce naman po niya ang isang tao in verse 6. Nakita niyo po yung contrast. Ang sabi sa verse 6, naparito ang isang tao. At ang tao daw po na ito ay sugong mula sa Diyos. Ibig sabihin, hindi siya basta-basta tao. Siya po ay isang propetang nagmula sa Diyos na may isang partikular na misyon na makikita po natin mamaya. Siya po ay isang sugo na prinapasiya sa lumang tipan na darating upang ihanda po ang daraanan ng Mesiyas o ang Kristo.
Ang sabi po sa Malakias 3, talatang 1, narito aking sinusugo ang aking sugo at siya'y maghahanda ng daan sa harap ko. Isaiah chapter 40 verse 3, ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon, pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. Yung tao pong ito na binabanggit sa propesiya sa Lumang Tipan, sinasabi ni Apostol Juan ay walang iba kundi si John the Baptist o si Juan Bautista. Yung Juan po dito ay hindi si Apostol Juan na sumulat ng Ebanghelyong ito, sapagkat naaral na po natin noong nakaraan, hindi po binanggit ni Apostol Juan ang kanyang pangalan sa kanyang sulat kahit minsan. Pero yung Juan po na binabanggit dito ayon sa konteksto, especially kung babasahin nyo yung verses 19 to 28, ay walang iba kundi si Juan Bautista, ang huling propeta ng Lumang Tipan. So nung si Juan Bautista po ay tinatanong ng mga paring Hudyo kung sino siya, siya mismo ang nagbanggit na siya po ang katuparan ng propesiya ni Isaias na maghahanda ng daraanan ng Panginoong Hesukristo. Ang sabi sa verses 22 to 23 ng same chapter, sinabi nga nila sa kanya, kay Juan Bautista, sino ka baga upang ibigay namin ang kasagutan sa nagsusugo sa amin? Ano ang sinasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sinabi niya, Juan Bautista, ako ang tinig ng isang humihiyaw sa ilang, tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon, gaya ng sinasabi ng propeta Isaias. So matapos pong ipakilala ni Apostol Juan kung sino si Juan Bautista, ipinakilala naman po niya ang kanyang ministeryo. Kung babasahin niyo po yung verse 7, ang sabi, ito'y naparitong saksi upang kanyang patotohanan ng ilaw, upang sa pamamagitan niya ay magsisampalataya ang lahat. Sino po yung ilaw, mga kapatid, na binabanggit po dito? Ayon po sa ating pinag-aralan noong nakaraan in verses 45, sa context, yan po ay walang iba, kundi po ang verbo, ang logos, ang salita, ang ating Panginoong Hesukristo. Siya daw po ay isinugo ng Diyos upang patotohanan ng ilaw, upang patotohanan ng ating Panginoong Hesukristo. Yung salita pong patotohanan, mga kapatid, or witness sa salita pong Ingles, yan po ay termo nung ginagamit sa korte, kung saan naglalahad po ang witness ng mga ebidensya upang patotohanan yung kanya pong pinatutunayan. So ganyan po ang ginagawa ni John the Baptist, nagbibigay siya ng maraming ebidensya na yung aking pinapangaral ng ilaw ng sanlibutan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Yan po ang trabaho ni Juan Bautista, nagbibigay siya ng maraming patotoo upang sabihin sa mga Hudyo, narito na ang matagal na nating hinihintay, narito na ang tagapagligtas, narito na ang Kristo, narito na ang ilaw ng sanlibutan. At binanggit din po sa talata ang layunin ng kanyang pagpapatotoo. Ang sabi doon sa huling bahagi ng verse 7, upang sa pamamagitan niya ay magsisampalataya ang lahat. Yun po ang dahilan kung bakit nagme-ministeryo at nagpapatotoo si Apostol Juan. Klaro po ang misyon ni Juan Bautista. Siya po ay isinugo upang magpatotoo sa ilaw, upang nang sa gayon magsisampalataya ang mga tao, ang mga makasalanan na makikinig sa Kanya. At napakahalaga po nitong halimbawa, mga kapatid, o modelo na dapat tinutularan ng mga mangangaral ng salita ng Diyos. Ang malungkot po, mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, napakarami pong mangangaral na madalas nakasentro ang pangangaral nila sa kanilang sarili. Sila ang bida, sila ang magaling, o kaya naman ay ang kasiyahan ng tao. Pero hindi po gano'n. Ang halimbawang makikita natin sa ministeryo ni Apostol Juan. Kung meron pong gusto siyang maging sentro, kung meron pong gusto siyang ipakilala at maging bida sa mga tao, yan po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya po yung gusto niyang maitaas, hindi po ang sarili, hindi po ang tao. At ganyan po ang sinisikap natin, mga kapatid, na gayahin dito po sa ating iglesia. Kung mapapansin nyo po, mga kapatid, sinisikap natin
every Sunday o every time na tayo po ay nagtitipon-tipon, na wala pong ibang maging sentro ng ating pagtitipon-tipon, wala pong ibang maging sentro ng ating pangangaral, kundi po ang ating Panginoong Jesucristo. Wala pong ibang magiging maitataas sa ating pag-aawitan, sa ating pananalangin, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya po ang sentro, siya po ang dahilan ng lahat po ng ating pagmiministeryo. Ang maluwalhati, ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, wala na pong iba. At ganyan din po yung halimbawa na makikita natin, hindi lang kay Apostol Juan, hindi lang kay John the Baptist, even kay Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 2 verse 2, ang sabi niya sa mga mananampalataya sa Corinto, and I quote, sapagkat ipinasaya ko na wala akong ipangaral sa inyo, kundi si Jesucristo lang at ang kanyang pagkapako sa krus. Ngunit matapos mong banggatin ni Apostol Juan, o ni Juan, na apostol, ang mga dakilang katotohanan ito tungkol kay Juan Bautista, meron po agad siyang klinaro in verse 8. Ano po yung klinaro niya? Sabi sa verse 8, hindi siya ang ilaw, kundi pumarito upang kanyang patotohanan ang ilaw. Bakit po niya sinabi ito, mga kapatid? Sapagkat ayaw ni Apostol Juan na maagaw ni Juan Bautista ang atensyon na nararapat sa ating Panginoon Jesucristo. Nandun po kasi yung tendensiya na pinapakilala niya si Apostol Juan na masyadong humanga ang tao sa kanya at makalimutan niya kung sino ba dapat talaga ang dapat hangaan at dapat maitaas, namely ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya naroon agad ang pagkaklaro. Mga minamahal, hindi si Juan Bautista, hindi ang mangangaral, hindi ang sino mang personalidad ang ilaw, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So natalakay po natin, mga kapatid, yung tagapagpatotoo ng ilaw. Walang iba kundi si Juan Bautista. Wala siyang ibang trabaho kundi ituro po ang mga taong kagaya natin sa tunay na ilaw, ang ating Panginoong Jesucristo. Now, let's proceed doon sa pangalawa, ang tunay na ilaw. Matapos pong ipakilala ni Apostol Juan si Juan Bautista at klaruhin na hindi siya ang tunay na ilaw ng sanlibutan o ang Kristo, kanya naman pong inintroduce sa verse 9 kung sino po talaga ang tunay na ilaw. Ang sabi po doon sa verse 9, nagkaroon ng tunay na ilaw sa makatuwid bagay, ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanglibutan. Pansinin niyo po kung paano ipinakilala, mga kapatid, ni Apostol Juan ang ating Panginoong Jesucristo. Siya daw po ang tunay na ilaw. Nakita niyo po ba yon sa inyong mga Biblia? Hindi po sinabi dito ni Apostol Juan na peking ilaw si Apostol Juan in verse 8. Kasi sabi doon, hindi siya ang ilaw. Hindi po ibig sabihin nito na kino-contrast ni Apostol Juan ang ating Panginoong Jesucristo sa isang peking ilaw. Si Juan Bautista po, mga kapatid, ay tinatawag ding ilaw sa banal na kasulatan. Halimbawa, in chapter 5, verse 39, siya po ay tinawag na burning and shining light. Pero kapag ikukumpira po sa ating Panginoong Jesucristo, wala pong sinabi ang ilaw na taglay-taglay ni Juan Bautista. In fact, ang mga mananampalataya po sa Bible, tinatawag ding ilaw ng sanlibutan according to Matthew chapter 5, verse 14. Pero ang pinupunto dito ni Apostol Juan, kaya tinawag na tunay na ilaw ang ating Panginoong Jesucristo, ay sapagkat ang ilaw na meron siya ay walang sinabi ang kahit sinong ilaw na meron ang sanlibutan. Ang mga Kristiyano, ang mga mangangaral tungkol kay Kristo, si Kristo po ang pinakadakila na ilaw. Ang apostol, si Juan Bautista ay tila reflector lang na tunay na source na ilaw, namely ng ating Panginoong Jesucristo. Si Juan Bautista ay tila buwan lang na nagre-reflect ng liwanag ng araw upang lumiwanag sa sanlibutan. Yung phrase po na tunay na ilaw dito, mga kapatid, ay liwanag na maihahalin tulad po natin sa liwanag ng araw, in contrast sa liwanag na nakukuha po natin sa kandila. Si Jesus po ang pinaka-source ng ilaw at hindi po siya nakadepende sa kahit kaninong ilaw sa sanlibutan.
Siya po ang tunay, legit, at genuine na liwanag. Na ano po ba ang ibig sabihin ng pagiging ilaw ng ating Panginoon Jesucristo? Bakit po ba siya ipinapakilala na tunay na ilaw? Gaya po na binanggit natin nung nakaraan in verses 45, yung liwanag po ay sumisimbolo sa tunay na kaalaman at kabanalan ng Diyos. Sa makatuwid si Jesus po, gaya ng isang ilaw, ay nagpapaliwanag kung ano ang Diyos at kung paano tayo magkakaroon ng malalim na relasyon sa Kanya. Kaya po siya tinawag na ilaw. Siya po ang magpapaliwanag sa atin para makita natin ang kaluwalhatian ng Diyos at magpapaliwanag ng ating daan upang makarating tayo at magkaroon tayo ng maayos at malapit na relasyon sa ating Panginoon Diyos. Ang sabi po sa verse 18, sa context lang ng chapter 1, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Sa John chapter 14, nung nagdemand si Felipe, na ipakita ng Panginoong Jesus sa kanyang Ama at ang naging tugon ng Panginoong Jesus kay Felipe in verse 9 ng John chapter 14, ang sabi, malaon ng panahong ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakakita sa akin ay nakakakita na sa Ama. Paano mo sinasabi, ipakita mo sa amin ang Ama? Sa mga katuwid, mga minamahal, si Jesus po, gaya ng isang liwanag, ang nagpapaliwanag sa atin upang mas makilala po natin ang Diyos. Kung hindi po, dahil sa Panginoong Hesus, hindi po natin lubos na makikilala po ang ating Panginoong Jesucristo. Nagpapakilala po ang Diyos sa lumang tipan, ngunit lubos po siyang nagpakilala sa atin nung nagkatawang tao po siya sa bagong tipan. Ngunit maliban po doon sa pagpapakilala niya kung sino ang Diyos, mga kapatid, siya din po ang nagpapakilala sa atin o nagtuturo sa atin, nagpapaliwanag sa atin kung paano po tayo magkakaroon ng malapit na relasyon sa Diyos. Ang sabi sa John chapter 14 verse 6, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay, sino man ay hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So si Jesus po ang nagsisilbing liwanag para sa mga tao sa kadiliman, mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan at magkaroon po ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. May tuturing po natin ng Panginoong Hesus na kung tayo po ay naisa-isang kuweba na sobrang dilim. Naranasan niyo na po ba yan, mga kapatid? Kayo ay nasa isang lugar o kuweba na napakadilim na wala kayong makita. At dahil wala kayong makita, kayo po ay naliligaw at hindi nyo alam kung paano kayo lalabas. Si Jesus po ang magsisilbing ilaw upang gabayan po tayo kung paano tayo makakalabas sa pusikit na kadiliman at upang makalaya tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Mga kapatid, si Jesus lamang po ang tunay na ilaw. Sa pamamagitan lamang po niya, makikilala ninyo ang Diyos at malalaman ninyo ang tunay na daan sa kaligtasan. At then pasingin niyo po yung sinabi pa sa verse 9. Ang sabi, nagkaroon ng tunay na ilaw sa makatuwid bagay, ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao. Nakita niyo po yung last part, ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao. Ang bawat tao po dito ay pumapatungkol sa bawat tao na naaabot ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. So habang nakikinig ka sa mga oras na ito ng ebanghelyo, nagliliwanag sa iyo ang ating Panginoong Jesucristo. Inaakit ka niya na umalis sa madilim na kuweba kung saan ka nakakulong. Hinihikayat ka niyang iwan ang masamang impluwensya ng dyablo ng sanlibutan. Tinatawag ka niyang lumapit sa kanyang liwanag. At paano po natin masasabi, mga minamahal, na seryoso ang ating Panginoong Hesus na pagliwanagin ng kanyang ilaw upang ikaw ay makalaya sa hatol ng Diyos, upang ikaw ay makalaya sa kapangyarihan ng kadiliman at kasalanan. Ang sabi sa verse 9, pumarito siya sa sanlibutan. Nakita niyo po yun? Sabi, pumarito siya sa sanlibutan. Naaral po natin verses 1 to 5 ang original na kalalagayan ni Kristo. Bago niya lalangin ang sanlibutan, siya po ay umiiral bilang isang Diyos na walang hanggan. Pero dahil po sa kanyang napakasaganang awa at pag-ibig sa iyo o sa atin, siya po ay nagkatawang tao
upang bigyan ka ng pag-asa sa masaklap mong kalalagayan dahil sa kasalanan. Siya ay nagkatawang tao upang mamatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran ng kasalanan tayo ang may gawa, nabuhay muli matapos ng 3 araw upang ipakita na siya po ay tagumpay sa katubusan ng bawat nagtitiwala at nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Mga nagtitiwala sa ilaw ng sanlibutan, mga nagtitiwala sa ating Panginoong Hesukristo. Kapatid, pumarito ang liwanag ng sanlibutan upang iligtas tayo. At patuloy pa din po siyang nagliligtas hanggang sa mga oras na ito. Patuloy pa din po niyang pinagliliwanag ang kanyang liwanag. Hinihikayat ang mga tao na magtiwala at sumampalataya sa Kanya. Ngunit may malungkot po na sinabi si Apostol Juan sa kabila po ng lahat ng effort, ng sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo para sa kaligtasan nating mga tao. Yan po yung gusto ko mapasin ninyo sa pangatlo nating punto. Ang sabi, o yung pangatlo nating punto na ang pagtatakwil sa ilaw. Ang pagtatakwil sa ilaw. Pasin niyo po yung nakalagay sa verse 10. Ang sabi, siya, pertaining to our Lord Jesus Christ, ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya at hindi niya nakikilala ang sanlibutan. Yung sanlibutan po dito ay pumapatungkol sa lahat ng tao, generally speaking. At naaral po natin in chapter 1 verse 3 ng ating pong Panginoon Jesus ang lumikha po ng lahat. Kasama po doon ng mga tao at sa talatang 10, inulit po niya, mga kapatid, yung katotohanan ito na ang Panginoong Jesus ang lumikha ng lahat ng mga bagay. Ngunit ang malungkot, hindi po kinilala ng tao ang Panginoong Hesukristo. Ang sabi po sa verse 11, siya'y naparito sa sariling Kanya at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling Kanya. Sino po yung pinapatungkulan dito ni Apostol Juan? Ito po ay walang iba kundi yung bayan ng Israel, yung bayang pinili ng Diyos upang ipahayag yung kanyang sariling pagliligtas, upang ipahayag ang kanyang kalooban. At dito po sa lahing Israel, manggagaling ang pagkakatawan tao ng tagapagligtas po natin. Sila po yung binigyan ng higit ng pabor ng Diyos sa lahat ng mga bansa. Ngunit sa kabila po ng lahat ng mga pabor ng mga Israelita, hindi po nila kinilala ang ating Panginoong Jesus. In fact, pinatay pa po siya. Pinatay pa po siya ng mga Israelita. Siya ay dinuraan, hinampas, sinugatan, binugbog at pinatay sa krus ng Kalbaryo. Imagine niyo po, ang sabi ni Propeta Isaias sa Isaiah chapter 1 verse 3, nakikilala ng baka ang kanyang Panginoon at ng asno ang pasabsaba ng kanyang Panginoon. Ngunit ang Israel ay hindi nakakakilala. Ang bayan ko ay hindi gumunita. Napakasakit po na katotohanan, hindi po ba mga kapatid? Sabi ni Propeta Isaias, mainam pa daw po ang mga hayop kaysa sa tao. Ang hayop daw po nakakakilala sa kanilang amo, pero ang tao na nilikha ng Diyos ayaw kumilala sa Kanya. Ang sabi sa Roma 1, talatang 19 hanggang talatang 21, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan kundi bagkus, ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid, at ang mangmang nilang puso ay pinagdilim. Utang po ng tao ang lahat kay Kristo, ultimo yung atin pong hininga. Ngunit imbis na sambahin, paglingkuran at pasalamatan ng Diyos, mas pinili pa po ng taong saktan ng kanyang kalooban sa pamamagitan ng pagsuway sa Kanya. Ang mga biyayang tinatanggap nila mula sa Diyos ay ginagamit ng tao para saktan ng kalooban ng Diyos. Imagine niyo po yun, mga kapatid. Ano po ang pakiramdam na matapos niyo pong pakainin
palakihin, pag-aralin, ibigay ang inyong lahat-lahat. Eka nga, isusubo mo na lang, ibibigay mo pa sa inyong mga anak. Pero isang araw, yung mga anak mo na ito ay lalaki, sasaktan ka, mumurahin ka, at mas pipiliin ang barkada kaysa sa iyo. Ano po pakiramdam, mga kapatid? Lalo na sa mga magulang na narito. Hindi po ba masakit? Hindi po ba nakakaiyak? Hindi po ba nakakadurog ng puso? Pero hindi tayo aware, mga minamahal, na yung mismong kasalanang ginagawa natin iyan, ang siyang ginagawa natin mismo sa Diyos. Ganon ang nararamdaman ng Diyos every time na tayo po ay nagkakasala sa Kanya. Ibinigay niya ang lahat sa atin, maging ang tagapagligtas, pero pinili natin durugin ang Kanyang puso sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na hindi po niya kalooban. At yan po ay hindi uubrang, hindi hatulan ng Diyos, mga kapatid. Sabi po sa Mateo 10:32 hanggang 33, ang sino mang kumikilala sa akin bilang Panginoon sa harap ng mga tao ay kikilalanin ko din sa harap ng aking Ama sa langit. Ngunit ang hindi kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay hindi ko rin kikilalanin sa harap ng aking Ama sa langit. Juan 3:36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. Ano daw po mararanasan ng dito may tumatalima sa anak? Puot ng Diyos. Hatol at kabayaran sa atin pong mga kasalanan. Mga kapatid, ito po ang naghihintay sa mga taong ayaw kumilala sa Panginoong Jesucristo. Maaaring sinasabi mo, Pastor, kumikilala naman po ako sa Panginoong Yesus. Nandito nga po ako, sumasamba ako. Pastor, nag-aabuloy pa nga ako ng malaki. Tumutulong ako sa tuwing may gawain. Pastor, ako po ay nagbabasa at nananalangin naman araw-araw. Hindi pa po ba ako kumikilala sa Panginoon? Well, ang sabi po sa Mateo 7:21-23, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagsipalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila, kailanmay hindi ko kayo nangakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasan. Mga kapatid, ang pagkilala po sa Panginoon ay hindi lamang po nasusukat sa lumalabas sa ating bibig o ginagawa natin sa simbahan. Ito po ay dapat nahahayag maging sa ating personal na pamumuhay. Gusto ko po kayong tanungin, nakikita po ba ng iyong pamilya, ng iyong kapitbahay, ng iyong barkada, ng lahat ng nakakakilala sa iyo na ikaw nga ay tagasunod ni Kristo o kagaya lang din po tayo ng iba? Ganyan po ang problema ng mga tao. Hindi nila kinikilala ang Panginoong Hesus at nakita ito sa kanilang mga buhay. Ngunit matapos po ng malungkot na katotohanan ito ng pagtatakwil ng tao sa liwanag, meron naman po na good news. Meron naman pong nagsitanggap. Yan po yung nakikita natin sa panghuli nating punto na pinamagatan ko pong ang pagtanggap sa ilaw. Kanina merong mga nagtakwil, pero salamat sa Panginoon, meron pong tumanggap sa ilaw. Ang sabi po sa verse 12, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa Kanya. Sadali lang po. Hindi po ako mag-i-illustrate. Malolobat lang. Nainip na po ba kayo? Pandali na lang po ito, mga isang oras. Ayan.
Ayan, salamat sa Panginoon. So nakita niyo po yung nakalagay sa verse 12. Hayaan niyo pong basahin ko po ulit. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Alam niyo po yung ibig sabihin doon na nagsitanggap? Hindi po ito pumapatungkol sa moderno na paraan ng ebanghelismo, kagaya po ng pagsunod sa panalangin na idinidikta ng pastor, yung tinatawag na sinner's prayer, o yung paglapit sa harapan, o yung tinatawag na altar call. Pamilyar po ba kayo doon, mga kapatid? Usually, pagka sinabing tumanggap ka na ba sa Panginoon ang nasa isip ng tao, sumunod ka na ba sa panalangin idinidikta, o ikaw ba'y lumapit na sa harapan? At mapapansin niyo, mga kapatid, na hindi po natin yan ginagawa dito sa ating iglesia simply because wala po yun sa Biblia at hindi po yun ginawa ng ng ating Panginoon Jesucristo at ng kanyang mga apostol. Ito po ay moderno at extra biblical na paraan ng pag-iibanghelyo at hindi ito tinuturo ng salita ng ating Panginoon. Pero dito sa talata, makikita niyo, mga kapatid, yung pagtanggap ay kasing kahulugan din po ng pagsisampalataya. Then binanggit po niya kung kanino sumampalataya. Sabi, sa kanyang pangalan, sumampalataya sila sa kanyang pangalan o sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po ibig sabihin nun? Hindi lang po sumampalataya ang tao sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, kundi sumampalataya sila kung sino talaga ang ating Panginoong Hesus. Yung kanyang pagka-Diyos in verses 1 to 5. Yung kanyang pagkakatawan tao in verse 14. Yung kanyang pagkamatay sa krus at pagkabuhay muli na nasulat in chapters 19 verse 20 hanggang chapter 21. So ito po yung mga bagay na kailangan po nating sampalatayanan upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Hindi lang po ang pangalang Jesus, kundi ang lahat ng katangian ng Jesus po na ito. Kung hindi natin siya kikilalanin bilang Diyos, hindi po tayo magkakaroon ng kaligtasan. Kung hindi po natin kikilalanin na siya'y totoong nagkatawang tao, hindi po tayo magkakaroon ng kaligtasan. Kung hindi natin kikilalanin na sapat ang kanyang kamatayan sa krus, hindi po tayo magkakaroon ng kaligtasan. At kung hindi natin kikilalanin na siya'y nabuhay muli pagtapos ng 3 araw, hindi po tayo magkakaroon ng kaligtasan. Lahat po ng ito ay tinatanggap at tunay na pinagtitiwalaan ng isang tunay na mananampalataya. At ano po ang resulta, mga kapatid, kapag ang isang makasalanan na gaya mo at gaya ko ay sumampalataya sa Panginoong Hesus na siyang ilaw ng sanlibutan? At sabi po sa talata, sila daw ay bibigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Maging mga anak ng Diyos. Lahat po ng pribilehiyo ng isang anak ng Diyos ay tatamasahin ng mga taong nagtitiwala, nagsitanggap, sumampalataya sa Panginoong Hesus. Siya po ay makakaranas ng kapatawaran, pagbabago, kalakasan, pag-aaruga, katatagan, pagdidisiplina, kapayapaan, kakontentuhan, kagalakan, makalangit na mana, buhay na walang hanggan, at isang bagong katawan. Ilan lamang po ito sa mga pribilehiyo na atin pong tatanggapin kapag tayo tunay na sumampalataya at tayo po ituturing na tunay na anak ng Diyos. At mga kapatid, gusto ko pong mapansin ninyo, hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Kagaya po ng nakasanayan nating paniniwala. Lahat po ng tao ay inilikha ng Diyos, but it doesn't necessarily mean na lahat ng tao anak ng Diyos. Kasi meron din pong anak ng Diablo, sabi sa John chapter 8. Ang mga tunay lang po na anak ng Diyos ay yung mga taong tumanggap at sumampalataya sa Panginoong Jesucristo bilang kanyang personal na hari at tagapagligtas. Na paano po ito nangyari? Hindi po ba by nature tayo po ay ayaw kay Kristo? Hindi po ba mas gusto natin sa kadiliman kaysa sa liwanag? Sabi po sa John chapter 3 verse 20. Hindi po ba patay tayo spiritual at nais po natin gawin yung pita ng laman at ang takbo ng sanlibutan ayon sa Ephesians chapter 2 verses 1 to 3? Paano po siya nagkaroon ng kakayanang sumampalataya ang isang makasalanan gaya natin sa ating Panginoong Jesucristo? Kung gagawin po nating personal, mga kapatid, hindi ba wala naman tayong interes sa Panginoong Jesucristo noon?
Sino po dito nung ipinanganak hanggang lumaki, meron na agad interest sa Panginoong Jesus? Di ba wala? Di po ba kayo nagtataka? Di po ba naalala lang natin siya paminsan-minsan pagka birthday natin o kaya naman kapag may mabigat tayong panagdadaanan, maaalala natin magsimba, maaalala natin tumawag sa Panginoon. Pero kapag okay lahat sa buhay natin, di naman natin siya naaalala. Di po ba? Di ba ayaw naman natin talaga siyang sambahin, makilala at paglingkuran? Mas gusto pa natin sa bahay at gumawa ng kung ano-ano at makipagkismisan kaysa pumunta sa simbahan at paglingkuran at pag-aralan ang tungkol sa Panginoong Jesucristo. Hindi ba tinataguan po natin ang mga mangangaral noon? So kung kayo po'y kagaya ko, at kilala ni Mami si Pastor Jeff, na siyang unang nagministeryo sa akin, pagka naririnig na namin yung tunog ng kanyang owner na bulok, nagkakapulasan na kami magkakapatid kung saan kami magtatago. Ano po? Kasi ayaw naming makapakinig, ayaw namin ang lingkod ng Panginoon, ayaw namin sa Panginoon. Yun po tayo by nature, di po ba? At kayo po'y makakapag-testify sa inyong dating buhay bago kayo makakilala sa Panginoong Jesus. Pero ano nangyari? Bakit bigla-bigla nakikita mo ang iyong sarili na naririto, sumasamba, naglilingkot at gusto mo pa siyang makilala, nagtsatsaga ng mahabang pangangaral na maunawaan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos? Anyari? Ano po nangyari? Ang sagot po ay nasa verse 13. Ang sabi ng mga ipinanganak, yung mga anak ng Diyos, sa verse 12, na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Ano po ibig sabihin nito, mga kapatid? Yung salitang ipinanganak dito ay hindi po physical na kapanganakan, kundi spiritual na kapanganakan. Ito po yung tinatawag nating born again experience. Kaya mga kapatid, walang relihiyong born again. Hindi po relihiyon ng born again. Ito po ay experience ng lahat ng mga sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ang relihiyon natin ay Baptist, hindi born again. Okay? Sa theology, ito po tinatawag na regeneration. Ipinanganak tayo muli, hindi sa physical, kundi sa espiritu. At ipinapanganak ang tao sa espiritu, na born again siya, hindi daw po dahil sa dugo, meaning wala po ditong kinalaman yung lahi mo. Kung Pilipino ka o kung ikaw ay may mga magulang na Kristiyano, wala po yung kinalaman para ikaw ay na-born again. Hindi din daw po ito sa pamamagitan ng laman ni sa kalooban ng tao. Yung laman at kalooban po ng tao, mga kapatid, dito ay pumapatungkulan sa isang bagay. Meaning, hindi tayo na born again dahil sa sarili lang po nating makasalanang kalooban. Dahil nga po by nature tayo makasalanan, therefore ayaw natin by nature sa Diyos. Kasi kung yung atin lang pong kalooban, yung pagbabatayan, hindi tayo papalapit sa Diyos. Papalayo tayo sa Diyos. Never tayong lalapit sa Kanya, hiwalay sa tulong ng Diyos. Kaya kailangan po muna nating ipanganak muli bago tayo magkaroon ng kakayanang sumampalataya. Yun po yung maliwanag na turo po dito, mga kapatid. At wala pong ibang makakagawa nun maliban sa Diyos. Ito daw po'y ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya may naboborn again, hindi dahil magaling ang pastor. Kaya may naboborn again, hindi dahil matalinong pumake up yung tao. Kaya mayroong naboborn again na sumasampalataya dahil po sa kalooban ng soberenong Diyos na kumikilos sa puso ng tao. Ganyan din po ang turo sa unang Juan, Kabanatang 5, talatang 1. Sabi doon, ang sino mang nananampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos. Yung kapanganakan muli, ang cause dito. Yung born again ay ang cause at ang pagsampalataya ay ang effect. Hindi po baliktad, mga kapatid, kagaya ng turo ng iba. Ang kiligtasan na ating tinatamasa mula pa una hanggang wakas ay purong biyaya lamang po ng Diyos. Kung hindi niya tayo pinanganak muna sa Espiritu, wala tayong kakayanang sumampalataya sa Kanya. Sabi sa Juan 6:44, sinabi ng Panginoon Jesus, walang taong makakalapit sa akin maliban ng ang Ama. Ang Amang nagsugo sa akin, ang sa Kanya'y magdala sa akin at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Hindi po kaya ng tao sa kanyang sarili
na lumapit sa Diyos. Kung ikaw ay kumilala na ngayon sa Panginoong Hesus, hindi dahil yan ay magaling ka, kundi dahil naawa ang Diyos sa iyo, binorn again niya ang puso mo upang ikaw ay magkaroon ng pagsampalataya sa Kanya. Kapatid, kayong nakilala mo ang ilaw ng sanlibutan, seryosong tanong na gusto kong pag-isipan natin, ano yung iyong magiging tugon sa Kanya? Gaya ka po ba ng karamihan na binanggit na natin kanina nagtatakwil sa ating Panginoong Hesus, na ayaw kumilala sa ilaw at tatanggapin na lang po ang hatol sa huling araw na puot ng Diyos? O ikaw ay gaya ng mga anak ng Diyos na kumilala sa ilaw, na sumampalataya sa ilaw? Nawa po, ito po yung araw nakikilala ka sa ilaw na ipinadala ng Diyos upang ikaw ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. At kung ikaw naman po ay mananampalataya na narito, sinasabi natin kumilala na tayo sa ilaw, kapatid, ipaalala mo sa iyong sarili kung sino ka ngayon sa harapan ng Diyos. Aware po ako na marami sa atin, kung hindi po ay lahat, ay meron pong mabibigat na pinagdadaanan po ngayon. Iba-ibang klase. Ano po? Pero gusto ko pong ipaalala sa iyo kung sino ka ngayon. Dahil ikaw ay sumampalataya kay Kristo. Ikaw ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Hayaan mo umuwi kang nagri-ring yan sa tenga mo. Anak ako ng Diyos. At yamang anak ako ng Diyos, makakaasa tayo na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Tayo nga pong mga magulang kulang na lang, putulin natin kamay natin kung kailangan ng ating mga anak. Pasustin na lang ang kanilang pangangailangan. Ako, binibiro ko yung aking mga anak kasi minsan yung mga anak ko, ewan ko po ba, alam ng misis ko, ayaw nilang paniwala ang mahal ko sila. Pinagdududahan nila. Ano? Ewan ko, siguro binibiro lang nila ako. Pero minsan, nagbibiro din ako, pero totoo. Sabi ko, anak, pag kinakailangan ibigay yung puso ni Daddy sa iyo, ibibigay niya. Hindi ako mag-aalinlangan kasi love ko kayo. Diba? Ganon tayo mga magulang sa ating mga anak. Pero, wag nating kakaligtaan, tayo makasalanang magulang. Marami tayong imperfections. Pero yung Diyos na ating Ama sa langit, perpektong magulang. Kung ikaw mabuti ka sa iyong anak, lalo na ang Diyos mabuti sa kanyang mga anak. Patuloy kang magtiwala sa Kanya, patuloy kang lumapit sa Ama mo sa langit. Hindi Kanya iiwan, hindi Kanya pababayaan. Ano man po ang laban na pinagdadaanan niyo po ngayon. Purihin po ang ating Panginoon. Mga kapatid, magsitayo po tayo.